Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Medyo nagkaroon lang tayo ng problema sapagkat yung software po na aking ginagamit ay hindi po mag-connect dito po sa Facebook. Kaya nagkaroon po tayo ng problema. Pero salamat po sa Panginoon na tayo po ay tuloy-tuloy sa atin pong programa ngayon pong umaga pong ito. At yun nga, nagkaroon lang tayo ng technicalities po dito. Technical problem po tayo sapagkat yung software, hindi po siya, wrong IP address po siya. I don't know, baka meron lang po akong na-set na mali at hindi ko na ibalik. But salamat sa Panginoon na muli po tayong nagbabalik sa atin pong program New Every Morning, your daily devotional partner, and bringing you the Word of God from Monday to Saturday. At ako po ay lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ngayon, alam nyo po talagang ay ang grabe po na tinamaan ng bagyong Ulysses ay yung area ko. Pero yun nga, katulad ng binanggit ko nakaraan, nagpapasalamat ako sa Panginoon na okay naman po sila. But of course, may apektado yung kanilang kabuhayan dahil nga sa nangyaring bagyo. Pero ang maganda po doon ay pinreserve pa rin ng Panginoon ang kanilang pong buhay at wala namang nasaktan, wala namang kumbaga maaring nabasa lang o naapektuhan yung kanilang kinikita for the meantime. Pero sila po ay nasa maayos na kalagayan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pangyayari po na yan. At ngayon po ay magtutuloy-tuloy po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Bagamat may konting problema po tayo dito, meron po tayong konting kumbaga adjustment, no, na mangyayari. Siguro i-resume na lang po natin sa mga susunod yun pong atin pong yung atin pong testimony time para po dun sa atin did you know. Pero ang importante po kasi ay yung pong maipagpatuloy natin at matuloy-tuloy po natin yung pong pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Okay, so bago po tayo magpatuloy, nandito na po tayo sa Psalms 119, simula po sa verse number 65 down sa verse number 72. At nandito na po tayo sa letter Tet. Okay? So tayo po muna ay mananalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay ng kalusugan, ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, na ginabayan niyo po kami, binigyan niyo po kami, Panginoon, ng maayos po na kapahingahan sa buong magdamag, at kami po ay nagpapasalamat din po na may pagkakataon kami na ngayon po ay mag-aral ng inyo pong mga salita, at hinihiling ko rin po sa inyo, Panginoon, na gabayan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pag-aaral. Iayos niyo po ang aming puso't isipan, at dalangin ko po sa inyo, Panginoon, na anumang kasalanan o mga bagay na humahadlang ay dalangin ko na inyo po kaming patawarin. Alisin niyo po ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayong umaga upang lubusan po naming maintindihan ang inyo pong mensahe. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, nagabayan niyo po kami, at dalangin ko na ang programang ito ay gamitin niyo po mightily sa ikatututo ng inyo pong mga anak upang meron po kaming mai-apply sa amin pong buhay bilang isang Kristiyano. At dalangin ko po ang pagpapala nyo sa bawat isa po sa amin. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po ngayon ay nasa, Letter Tet. Oh, Tet. Paano ba itong, itong Tet is, ang symbol po nito is a basket. Oh, hindi ko po maipakita sa inyo yung pong symbol niyan sapagkat yung file ko nga po ay actually nag-live po ako dito sa Facebook sapagkat yung OBS ay nabago po yung setting, kaya hindi nasa OBS po kasi yung file ko. Doon ko po ni-layout kagabi, kaya lang hindi ko po inaasahan na ngayong umaga ay hindi siya magi-integrate sa Facebook. Kaya ngayon po ay direkta po ako nasa Facebook nagla-live
Okay? So anyway, ang symbol po ng Teth ay it's a basket, which means to surround, to hedge about. Okay? So it means a protection. Alam niyo po ba na meron pa rin po na isang symbol po ito, yung pong snake, sapagkat snake hindi po dahil sa pagiging tuso niya, kundi snake sapagkat yung snake po ay usually nagpo-form ng circle. Okay, di ba yung katawan ng snake ay flexible at siya po ay nagpo-form ng circle? Because ang ibig sabihin po ni ang Teth, ang symbol po ng Teth is a basket. Basket yung bilog na basket, or so it means to surround. Okay, para i-hold yung isang bagay. O kapag meron kang basket, di ba, yun ang lalagyan mo sa kanila during that time. Pag meron kang basket, yan ang lalagyan ng mga fruits, mga vegetables, mga kainin nila. Okay? So, yung kanilang item, so anumang bagay na kanila pong na-acquire ay mapuproteksyonan if it is inside the basket. So, ganun po yung ibig sabihin itong Teth. So, yan po, it means to surround, it means to protect. Okay? So, it means para maingatan yung blessing nila. Okay? So, dito tuloy natin yung ating telenovela. Okay? So, naaalala niyo po yung tatay ni Juan, si Mr. De La Cruz, at nakita niya na itong kanyang anak ay someday, yung alam niya, bagamat bata pa si Juan nung time na yon, pero alam niya na someday si Juan ay mag-aasawa at siya ay bubuo ng kanyang sariling pamilya. And isa sa mga custom din nila, of course, ay it is a responsibility of a father na ang kanyang anak na lalaki ay hanapan niya na mapapangasawa. Kaya yung iba, maliit pa lamang, ay hinahanapan na nila ng kanilang papangasawa. At ganun nga yung pangyayari nito kay Mr. Juan de la Cruz Sr. Okay? So, eto ngayon yung kanyang anak na si Juan de la Cruz Jr. ay maliit pa, pero hahanapan niya na ng kanyang papangasawa. So, pumunta ngayon itong father, si Mr. Senior, Juan de la Cruz Sr., doon sa mga malalapit niyang kamag-anak at doon nga niya nasumpungan ng isang batang babae na ang pangalan ay si Maria. No? Isang malayong kamag-anak din po nila. So, nagkasundo yung dalawang magulang, yung magulang ni Juan at saka magulang ni Maria, na si Juan at si Maria ay mag-aasawa balang araw, bagamat sila ay maliliit pa o bata pa. And so, eto ngayon si Juan at si Maria ay lumaki sa kani-kanilang mga tahanan, taglay ang mabuting asal, mabuting pag-uugali na itinuro ng kanilang mga magulang. At dumating na sa pagkakataon na itong si Juan ay naging young man. At siya nakita ng kanyang tatay na siya ay handa ng mag-asawa, and so by the blessing of his father ay inatasan na siya na pumunta dito sa ganitong lugar, sa bahay ni Mr. So-and-so, yung sa pamilya ni Maria, at si Maria ang kanyang mapapangasawa. So sa madaling salita, itong si Juan ngayon ay naglakbay patungo doon sa tahanan ni Maria, taglay lamang sa kanyang isipan yung tiwala doon sa kanyang tatay. Ang baon-baon ni Juan ay yung advices ng kanyang magulang. Okay? Along the way, along the journey, napakaraming mga temptations, napakaraming mga hindrances, napakaraming mga bagay na pwedeng magpabalik sa kanya, pero itong si Juan ay determinado na makarating doon sa tahanan ni Maria, at ang naging weapon, naging sandata ni Juan para ma-overcome lahat ng mga temptations, trials, and sidetracks along the way ay yung advices ng kanyang mga magulang. And so lahat po yan ay na-overcome niya along the way, and so dumating na siya doon sa pintuan ng tahanan ni Maria. Of course, may abiso na si Maria patungkol dyan. And so nung si Juan ay kumatok doon sa tahanan ni Maria, bilang pagtanggap kay Juan na magiging kanyang groom-to-be, pinagbuksan ni Maria ng pinto, which means, tinatanggap ko yung iyong pag-ibig sa akin. Wow! So that was the first time na sila ay nagkita.
Yan. Okay, so first time yun, nagkita sila and then pinapasok si Juan. Bago umupo si Juan, sinabi niya yung kanyang pakay na siya ay mag-aasawa na. Pinadala siya doon ng kanyang tatay na si Mr. Juan de la Cruz Sr. para hingiin ang kamay ni Maria. Ayan, so pinaupo na siya ngayon kaharap yung mga magulang ng ni Maria. Sinabi ni Juan yung kanyang pakay at nagkasundo sila. But before that, ay of course binigyan si Juan ng cup of wine bilang kumbaga pampalubag loob mula doon sa kanyang mahabang paglalakbay. And then pagkatapos po noon, nagkasundo na lahat-lahat, inilabas na yung kontrata, tumawag ng rabbi or ng judge, nagdala ang judge ng kanyang dalawang witness, at ganun din naman as a witness din yung pamilya ni Maria, at nandun na rin yung pamilya ni Juan bilang witness nila. And then meron ngayon tinatawag na ketubah. And by the way, bago pala nangyari yun, ay nagbigay si Juan ng dowry na tinatawag po nila ay mohar or tinatawag na bridal price. Okay, so sa madaling salita po, eto na po yung judge, yung rabbi with two witnesses, and then inilagay na doon yung kontrata, yung tinatawag na ketubah. And so kinat na ngayon ni Juan yung seal or yung pinakatali nung ketubah, and then binasa na po. By the way, hindi ko na po dinetalye dito, but may mga nire-recite pa po silang blessings diyan. Okay, may mga nire-recite silang mga blessings galing din naman sa kanila pong libro, which it's either yung Mishnah or yung Talmud. Okay, pero merong ritual silang ginagawa diyan. And so, ganun po yung nangyari, and then pinirmahan na, nakalagay doon sa kontrata yung responsibility ni Juan, nakalagay doon sa kontrata yung responsibility ni Maria. Nagpirmahan na sila ngayon ng kontrata, and then eto na ngayon, yung isang kopya ay sa magulang ng babae, sa partidos ng babae, yung isang kopya sa partidos ng lalaki, yung isa ay sa judge. Okay, so eto na nagkasundo na. They are already set apart. Ibig sabihin, sila ngayon ay sanctified na with each other. Hindi na sila po pwedeng maghanap pa ng iba. Sila ay, kumbaga, nakatali na sila sa isa't isa. Sanctified na sila with each other. At to seal up the sanctification or yung tinatawag na kahit na yung kontrata, magbibigay po ng another cup of wine. Ito pong itong newly betrothed couple, si Juan at si Maria, ay iinom sa iisang cup of wine. Okay? Yan po ay mag-share sila dyan to seal up yun pong kontrata. Remember, yung contract was cut down by Juan, di ba? Yung pinakaselyo ng kontrata, kinat yun ni Juan. Ngayon, para maibalik to seal it up again, ang magsisil noon is the cup of wine na mag-share yung couple. Para kaya nga ito ay tet. Yung tet means to surround or to protect, which means etong cup of wine na ito, again, inuulit ko po, may mga nire-recite pa po silang mga rituals na, mga blessings, may mga 7 blessings pa na nire-recite. Pero, isinorten ko na lamang po yung story natin para mas lalo nyo pong maintindihan. So, meron pa po yung may cup of wine na sila iinumin, mag-share sila. Remember, this is not yet the wedding ceremony, ha? Hindi pa po ito wedding ceremony. This is just the betrothal ceremony. Okay? So, eto ngayon, nag-share sila ng cup of wine. Yung cup of wine na yon, which is in Hebrew letter equivalent to tet, letter tet, na lang ibig sabihin is to surround or to protect. It means, yung cup of wine na yun, it symbolizes the protection doon sa kanilang kontrata, doon sa kanilang dokumento, na kung saan yung kinat ni Juan para mabuksan, di ba? Kinat muna ni Juan para mabuksan, and then para maibalik uli ito, para maisil uli ito, this time it will be sealed with a cup of wine. Cup of wine, yeah. So,
Eto ngayon yung nagpapatunay na silang dalawa within the family circle, nandoon yung mga witnesses na silang dalawa ay nangako sa isa't isa na sila ay magsasama, magmamahalan. Yan. So yan po yung Tet. They shared a cup of wine as a symbol of hedging about or a protection or to surround kung ano man yung kanilang napagkasunduan doon sa tahanan ng babae. Remember, ito po ay nangyari sa tahanan ng babae. Magkakaroon pa rin po ng another cup of wine doon naman sa tahanan ng lalaki, which is in the father's house, father ni Juan. Okay? That is during the wedding. But ito po ay betrothal period pa lamang. So kapag katapos po nila na mag-share within the cup of wine, ano po, naselyuhan na po yung kanilang pagsasama, may another ritual na naman sila na gagawin. Susunod na letters na po yun. Susunod na letter na po. Okay? So, but dito, makikita nyo po dito, na tignan nyo po na Juan was in a long journey bago lamang siya makarating doon sa tahanan ni Maria. At si Juan ay grabe yung kanyang dinanas na pagsubok, grabe yung kanyang dinanas na mga problema along the journey, but still yung kanyang focus ay makarating siya doon sa tahanan ng kanyang magiging mapapangasawa o mapapangasawa. Okay? So lahat yan ay napawi pagkatapos po nitong cup of wine na ito. Actually, may isa pa, but ito na yung proseso. So, kumbaga nakikita na ni Juan na wow, talagang worth lahat ng pagod na dinanas niya, lahat ng mga bagay na kanyang pinagdaanan. Lahat 'yun ay worth na. Eto na ngayon, tagumpay na siya. Actually, hindi pa lubusan tagumpay, pero nakikita niya na yung katagumpayan ng kanyang mission. Okay? Nakikita niya na yung katagumpayan ng kanyang mission. At eto ngayon, unti-unti niya na ngayong nare-realize na iintindihan lahat ng mga ipinangaral at sinabi sa kanya ng kanyang tatay, ng kanyang father. Tignan niyo po, ang buhay po ni Juan, okay? Nung maliit pa si Juan, ang first tutor niya, first teacher niya, of course, yung kanyang mga magulang, in particular is yung kanyang nanay. Of course, nandiyan yung kanyang tatay with the supervision ng kanyang tatay, pero yung nanay niya, ang talagang in Jewish custom, yung nanay niya is yung totoong talagang first teacher. Remember, yung Jewish mother is the keeper of the home. Keeper of the house. Sila yung madalas na naiiwan, sila yung nagtuturo habang maliit pa, sila yung nagsisend sa synagogue doon sa kanilang mga anak. So, ang talagang kasama ng bata, habang bata pa ay yung kanyang nanay. Habang lumalaki naman ngayon yung bata, tinuunti-unti na itong tinuturuan ng trade o ng kabuhayan ng kanyang tatay. This time, yung lahat ng kanyang natutunan doon sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay, ay unti-unti niya na ngayong i-apply, and then tuturuan na siya, habang lumalaki siya, tuturuan siya ng kanyang tatay para maging mas responsible na isang lalaki, ng isang magiging lalaking asawa someday. Okay? And then hanggang sa eto na ngayon, yung magulang niya, yung nagturo sa kanya, magbibigay yung tatay niya ng mga advices, anak, ganito yan, kinakailangan, you have to overcome any affliction, you have to overcome any trials, ganyan-ganyan, sapagkat ang buhay ay hindi madali. So lahat ng mga advices ng kanyang parents, lahat yan ay kanyang babaunin, tatandaan. Of course, marami doon ang maaaring hindi niya naiintindihan. Di ba? Marami doon hindi niya naiintindihan. Minsan maaaring dumating siya sa punto na naririndi na siya kay nanay, naririndi na siya kay tatay. Ano ba naman itong
umagang-umaga ay bunganga na ng bunganga si nanay. Sounds familiar, young people, di ba? Ano ba naman ito na talagang puro ganito na lang, puro ganyan na lang. But do you understand, young people, kung ano yung mga natututunan mo sa bahay na kinaayawan mo, naaalala mo ba yan, na yan ang nagiging strength mo kapag pumasok ka na sa trabaho or pumasok ka na doon sa school? Napansin mo ba na ikaw na tinrain ng magulang mo doon sa loob ng bahay ng isang maganda at maayos na character, pagdating mo sa school, hindi ka basta-basta, hindi ka madaling naiimpluwensyahan ng mga kung ano-ano? It's because meron kang advices that came from your parents. Maaring hindi mo yan sinusunod, pero laging umaalingaw-ngaw yan sa tenga mo. Maaring naririndi ka doon sa nanay mo o sa tatay mo na araw-araw na lang tuwing umaga ay palagi mong naririnig at palagi kang pinagsasabihan. Pero hindi mo ba napansin, yung character mo, unknowingly, unti-unti, pinalalakas. Upang paglabas mo ng bahay mo, meron kang strength na sagupain yung mga sabihin na natin, yung mga trickery ng diablo. Hindi ka madaling ma-impluwensyahan. Do you understand? Ito po, ma-share ko lamang po. Alam nyo ba, ang problema, I've been there. Sasabihin ko po sa inyo, I've been there kasi kaya alam ko po, personal testimony ko, I've been there. Kung bakit po maraming mga kabataan ang madali pong ma-impluwensyahan ng mga tinatawag natin ngayong rebelde? Hindi po dahil sa unang may problema sila sa school, no, hindi po. May problema na sila sa bahay pa lang. Yung ibang mga kabataan dyan, rebelde na sila sa magulang pa lang nila. Yes. Sa totoo lang. Yes, maaring magagaling sila sa school, maaring may utak sila na, utak na ang ibig ko sabihin na talino ay yung talino by the book, yung libro na kanilang pinag-aaralan kasi maaring magaling silang mag-memorize, maaring barkada nila yung kanilang teacher, or maaaring pinaiinom nila yung kanilang teacher kaya sila pumapasa. And by the way, trabaho po namin yan noon. o maaaring yun nga, barkada nila yung kanilang professor kaya sila pumapasa. So maaaring ganun, meron silang utak, magaling sila mag-memorize, magaling sila mag-English, magaling sila sa math, magaling silang sa analyzation, magaling sila sa ganun, but lahat po yun is because of the secular books. Lahat po yun ay base sa secular books. Pero ang totoo niyan, kaya kung bakit madali silang maakit ng mga rebelde pagdating doon sa campus, it's because sa bahay pa lang, rebelde na sila sa kanilang magulang. Yeah, matalino sila sa school, pero wala silang character. You see? So doon pa lang sa bahay nila, may problema na yan. May problema na yan sa kanilang kapatid, may problema na yan sa kanilang tatay, may problema na yan sa kanilang nanay. And then pagdating doon sa campus, ang unang-unang aalamin, by the way, makinig po kayo. Okay? Lalo-lalo na kayo mga freshmen. Hindi ko lang alam siguro ngayon kasi laging nasa online naman tayo. But, let me share to you, isa sa mga tactics nila. Okay? Para maging aware kayo. Kapag meron kayong na-meet dyan na kaibigan sa campus ninyo at kayo ay i-invite sa isang tinatawag na legal org of the campus, legal organization, anumang klaseng student organization yan. Okay, i-invite kayo yan to join and then ang unang-unang ipapakita sa inyo dyan is the platform or the program na itong organization na ito ay makakatulong ito sa iyong pag-aaral. Yan yung unang-unang sasabihin sa iyo. Makakatulong to sa pag-aaral mo. Alam ko, mahirap yung course mo. Pero alam mo ba, for example, ang course mo ay commerce or ang course mo ay engineering. Anong sasabihin sa'yo, unang-unang bungad sa'yo, marami tayong member na mga senior na mga engineers. Makakatulong sa'yo yun. Alam ko, ang engineering mula first semester ng first year hanggang fifth year ay puro math. Katakot-takot na math. Walang semester sa engineering na walang math. Lahat ng semester ay puro may math. So, yan ang struggle ng maraming mga nagtitake ng engineering. So, marami tayong mga members na engineer. At siyempre, may mga books sila na ginagamit. So, may mga books na yan sila, may mga reviewers sila. So, marami ka ng leakage. Yun ang unang-una, leakage. Natural.
sinong estudyante ang nag-i-struggle sa pag-aaral ng ayaw ng leakage? Alam mo kung sino? Yung matapat na Kristiyano lang. Pero alam niyo po ba, kahit na matapat na Kristiyano yung estudyante, pag narinig yung leakage, wow, nagpapanting ang tenga. Bakit? Gusto nila yan. Kasi convenient yan eh. Convenient yan. So, ganyan ang una nila. And then, pag naging miyembro ka na noon, by the way, at first month, wala kang makikitang flaws. At first month, wala kang lahat puro maaayos, maganda lahat. Makikita mo doon sa within the organizations, maganda lahat. But here comes the second month. Tandaan nyo to, but here comes the second month. Dito na ngayon papasok. Kas, tawag yan kasi kas. Ibig sabihin kasama. Kas, alam mo, pambira, yung isang kasama natin dito, inargabyado ng isang professor, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa unti-unti ka lang magalit sa admin. Ganito yan eh, ganyan-ganyan. Ito na, gagalitin ka na. Pero hindi mo yan alam. Gigisahin ka na sa sarili mong mantika. Pero hindi mo yan alam. Akala mo, kasi camaraderie eh. Barkada eh. Akala mo, okay pa eh. You see? But sino yung madali nilang nakukuha? Sabi ko sa inyo, ang madali nilang makukuha, aalamin nila ngayon, within that first month mo, doon sa organization, okay? Aalamin nila ngayon yung problema mo. Saan ang problema mo? May problema ka sa bahay? Aalamin nila yan, i-scout nila yan. Pag may problema ka sa bahay, doon ka nila babanatan. Mas lalo ka nilang gagalitin. Alam mo, minsan, may mga ano pa yan. Alam nyo ba na meron pa mga play yan? Ibig sabihin, may mga parang skit pa yan. Merong mga kasama ka doon sa organization na biglang makikita mo parang ang lungkot-lungkot eh. Kasi si mama eh, or si papa eh. Kasi ganito. Pero mga kapatid, scripted yon. Bahagi yon ang pagmumold sa'yo para maging rebelde. Scripted lahat yon, hindi yun totoo. Sinasabi ko na sa iyo, young people, hindi yun totoo. Scripted yon. Ikaw naman, dahil wala kang kaalam-alam, dahil neophyte ka, bago ka pa lamang, maaawa ka sa kasama mo. Pero ang totoo nun, ini-ignite niya lalo yung galit mo doon sa magulang mo. That is the very reason why kung bakit maraming mga kabataan ang iniiwanan yung kanilang mga magulang para mamundok. Do you understand why? Sapagkat ini-ignite nila, unang-una kapag nalaman nila na meron kang problema sa bahay, i-ignite lalo nila yung problema mo sa bahay. Pangalawa na lang sa campus. Pangalawa na lang sa gobyerno. Pero sisimulan nila yan. Kapag nakita nila, okay, ang weakness mo ay dyan sa bahay mo, may problema ka, yan ang una kong i-ignite sa'yo. Hanggang sa maging rebelde ka sa magulang mo. Pag naging rebelde ka sa magulang mo, maglalayas ka na. Anong gagawin mo ngayon? In a form of dormitory, magdodorm na lang ako. Of course, hindi lahat. Hindi ko po sinasabing lahat na nagdodorm ay ganyan. Pero sasabihin ko sa inyo, part po yan. Magdodorm ka na ngayon. Bakit? Kasi kapag doon ka na nakatira, malapit sa campus, malapit ka na sa barkada mo, at let me tell you something, malapit ka na sa impyerno. Okay? So, ganun lahat. But do you understand kung ano yung nangyari kay Juan? Lahat ng pinagdaanan niyang journey, ang baon-baon niya ay yung advice ng kanyang magulang. Yes, dumanas siya na napakaraming mga pagsubok sa buhay. Dumanas siya ng napakaraming temptations. Pero lahat na overcome yun. Bakit? Bakit niya na overcome? It is because of the advices of his parents. Remember, ang sabi niya, yung salita mo ang aking naging counselor. Which means, yun talaga yung kanyang baon-baon, lahat ng advices. Ang kagandahan kay Juan, hindi siya rebelde sa kanyang magulang. Okay? So, baon-baon niya lahat yun hanggang sa nakarating siya doon sa tahanan ni Maria. At eto na ngayon yung nangyari, noong unti-unti nang na-accomplish yung kanya pong purpose na mag-aasawa, then, doon niya ngayon na-realize, naintindihan, lahat ng sinabi ng kanyang mga magulang. Okay. Eto pala yun. Eto pala yun. Okay? Let me cite to you the verse. Verse number 71 ng Psalms 119, verse number 71. Tingnan niyo po yung sinabi ng Bible. This is our verse. It is good for me that I have been afflicted. Bakit? Afflicted ka na? Good pa? Anong naging mabuti sa affliction? Do you understand that?
Sabi dito ng Bible, buti na lang, nahirapan ako. It is good for me that I have been afflicted. Bakit? Anong reason? Sabi ng Biblia dito, that I might learn thy statutes. Now, do you understand? Masusubukan nyo po yung inyong pananampalataya, hindi kapag ikaw ay nasa maaluan na sitwasyon. Madaling magsabi na, trust in the Lord. God will provide. Bakit? Kapag sagana ka pa. Di ba? Halimbawa, sabihin natin, huwag kang mag-alala kapatid, God will provide. Bakit? Kasi sagana ka eh. Pero tingnan natin, pag sa'yo dumating yung walang-wala ka na, nakangiti ka pa rin kaya ng totoo at sasabihin mong God will provide? Halimbawa ngayon na ngayong hindi ikaw yung dumanas ng bagyo. Di ba? Hindi ka dumanas ng, dito sa Metro Manila, hindi naman tayo gaano, bagamat nag-brownout. Pero hindi tayo gaanong nasalanta ng bagyo. Now, madaling magsabi yung mga nandito sa Maynila na sabihin nila doon sa mga taga Montalban, taga Marikina, taga Cagayan, taga Tugigaraw, maaring madali silang magsabi, kaya nyo yan. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Bakit? Hindi ka nasalanta eh. Di ba? Hindi ka nasalanta. Pero kung ikaw, yung nandoon sa Tugigaraw, ikaw yung nandoon sa Cagayan, ikaw yung nandoon sa Marikina, ikaw yung nandoon sa Montalban, na maaaring hindi ka man namatay, pero nasalanta ka ng bagyo. Binaha at nawalan ka ng kabuhayan because of doon sa mga nangyari. Ano sa palagay mo yung mararamdaman mo? It will take character para sa isang tao na sa kabila ng ganyang pangyayari, ang sasabihin niya, to God be the glory. Yeah, it takes character. Naalala niyo po si Job. Now, naiintindihan niyo po kung gaano katotoo yung sinabi ng Panginoon kay Job, perfect and upright. Sapagkat sa kabila ng mga nangyari kay Job, ang sabi ng Biblia, Job did not sin. Hindi siya nagrebelde sa Panginoon. Hindi siya nagalit sa Panginoon. Do you understand, mga kapatid, kung paano po yung pag-iingat ng Panginoon sa atin? At siguro kapag yung mga taga Maynila ang magsasabi na magsama-sama tayo, contribute tayo ng ganito. Madali lang sabihin kasi hindi tayo nakaranas ng hindi tayo nakaranas ng bagyo eh. Pero mahirap yan para doon sa nakaranas ng bagyo. Naunawaan niyo po yung sinasabi? But ito po yung maganda sinabi ng Biblia. Ang tinutukoy ko po is on the human side. Pero ito po yung sinasabi ng Biblia. Now na-realize ni Juan, okay, Juan na yung bibigay ko, baka hanapin niyo yung Juan pangalang Juan sa Bible. Hindi po, ginamit ko lamang po yung allegory na yon for the sake na mas maintindihan po natin. Okay, yung psalmist na lang para sigurado. Yung sumulat nito, yung psalmist. Sabi ngayon ng psalmist, doon sa kanya mga life's experiences, sabi niya, na-realize niya na yung mga affliction na kanyang dinanas, lahat yon, sabi niya, buti na lang, dinanas ko tong mga ganitong kahirapan. Para ngayon ko na-realize na totoo ang salita ng Diyos. Lahat ng mga doubts niya, lahat yun napawi. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya nagtitiwala noon sa Diyos, pero mas lalong pinagtibay yung kanyang pagtitiwala. You understand yung sinabi ni Job? I shall come forth as gold. Mas matibay siya ngayon. Mas makinang siya ngayon. Mas maganda siya ngayon. Bakit? Yung lahat ng kanyang pinagdaanan, na-overcome, na affliction, na tribulation, lahat yun sa biyaya ng Panginoon, by the grace of God, na-overcome niya yun. Kaya paglabas niya doon sa
temptation na yon, mas matibay siya. Now, tingnan nyo po. Okay? Sabi dito, it's a good thing na ikaw ay naging afflicted so that you may learn yun pong salita ng Diyos. Now, any trials na dumadating po sa atin pong buhay, of course, may plano po ang Diyos dyan. Hindi po pwedeng dumating sa atin yan na ganon-ganon lang. Ano po? Meron pong plano ang Diyos dyan. Lagi po, wag nyo pong isipin na ang Diyos na lumikha sa atin at nagligtas sa atin, na pagkatapos tayong iligtas, bigyan tayo ng affliction, bigyan tayo ng tribulation, bigyan tayo ng problema, and that's it. Sige, diyan ka lalago. So be it. No, hindi po ganon. Hindi po. Araw-araw sa buhay po natin, may plano po ang Diyos. Remember who is in charge and who is in control. Okay? May plano po ang Diyos diyan sa buhay po natin. Now, lahat ng pinagdadaanan po natin, whether affliction, whether sorrow, or whether happiness, whether sabihin na natin maaluwan na pamumuhay, lahat po yan, kung lahat yan ay blessing ng Panginoon, lahat po yan may kinalaman po sa atin pong paglago. Okay? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng isang trials, ng isang pagsubok, ng isang problema na hindi mo ikalalago. Ikalalago mo yan at ikatitibay mo yan. Yes, maaaring may problema ka sa pamilya mo, pero tandaan mo, ikatitibay mo yan. Ang kinakailangan lamang is yung mananatili kang matapat sa Diyos. At kapag nanatili kang matapat sa Diyos, when times na parang humanly speaking, iniisip mo na, parang wala na atang solusyon itong problema ko, wala na atang katapusan. Di ba? But when times na dumating sa iyo yung punto na yan, manatili kang matapat sa Diyos, ma-overcome mo yung temptation na yan, and then you will realize at magiging talagang totoong-totoo sa buhay mo na sasabihin mo, to God be the glory. Di ba? Mas masarap magsabi na, to God be the glory. Mas totoo sa puso natin na magsabi ng, hallelujah, praise the Lord, kung alam mo na meron kang pinagdaanan na tinulungan ka ng Panginoon. Mas mas totoo yun eh. Kesa yung ewan ko lang hindi naman tayo nang husga, but hindi ko lang sigurado. But ito ay, kesa naman doon sa mga tao na praise the Lord lang ng praise the Lord because of emotion. Meron po kasing, meron po kasing ganun eh. May nakikita akong ganun. Na, dahil lang piningelabutan, ayun, na tinamaan yung emotion, nag-iiyak, at praise the Lord, praise the Lord. Samantalang, ang ganda-ganda naman ng buhay, ang sagasagana ng buhay. So, parang walang, I don't know, again, hindi po tayo sa nanghusga, pero parang nagiging mechanical yung salitang hallelujah. Again, di ba, naalala nyo ba yung sinabi ko yung ibig sabihin ng hallelujah? Hallel, something is great. Ibig sabihin, hallel, something is great. And then, Yah, pangalan ng Diyos. Hallelujah, it means God is great. So, ngayon, halimbawa, tatanungin ko sa iyo, ikaw na nagsasabi ng hallelujah, paano mo masasabi sa buhay mo na God is great? Anong experience mo, anong tribulation, anong affliction ang dinanas mo para sabihin mo that God is great? Or else, well, mechanical lang yan pagsasabi mo. Hindi yan totoo sa buhay mo. Mechanical lang yan. Di ba? But, eto yung sinasabi po dito ng salmista na sabi dito ng sumulat ng Psalms na ito, ng 119, of course, it is attributed to David. Sinasabi dito ni David na, lahat ng mga pinagdaanan ko, na pagsubok, mga kaaway ko, naging problema ko, maaring nagpabagsak sa akin before. Ngayon, masasabi ko na, buti na lang, naranasan ko na yon. Kasi, ngayon ko napatunayan na talagang totoong mahal ako ng Diyos. Wow, talagang the best. Minsan talagang napakabuti po ng Diyos sa atin, pero hindi po natin nare-realize yan hanggat hindi po tayo nasasaktan.
But of course, hindi naman natin kinakailangan masaktan pa para ma-realize natin yun. Pero minsan kasi, nagiging totoo. Ano po? Nagiging totoo yung ating pagsigaw ng Amen, Hallelujah, kapag galing tayo doon sa, lumabas tayo mula doon sa furnace of tribulation. At talagang masasabi natin, salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. You see? So kaya talagang, salamat sa Panginoon. Totoo yung sinabi ng Biblia, sabi dito ni David, it is good for me that I have been afflicted. Sometimes, may isang bira, afflicted ka lang nga eh. Problemado ka lang nga, sasabihin mo pa, good. Pero may purpose. Anong purpose? That I might learn thy statutes. That I might learn thy word. Upang maintindihan ko at matutunan ko ng buong puso yung salita mo. Now I know. Of course, noon, alam ko naman talaga yan, pero ngayon, mas pinagtibay pa yung aking pananampalataya, yung aking pagkaalam, na talagang hindi mo ako pababayaan. Hindi mo ako iiwanan. Dahil dyan sa ginawa mo sa aking buhay. Okay? So I hope meron po kayong natutunan sa umaga pong ito. Muli po ay ipinapaumanhin ko po sa inyo ang mga nangyari. At by the way, anyway, ang importante naman ay yung salita ng Diyos. At salamat po sa inyo pong patuloy na panunood at pakikinig ng atin pong programa ngayon pong umaga pong ito. At babatiin lang po natin yung ilan sa mga tagapag-subaybay po natin dito. Magandang umaga po kay Pastor Kennedy Baya. Of course, magandang umaga sa atin pong Pastor. Pastor Hill, maraming salamat pong muli at magandang umaga sa inyo po. Ganon din kay Pastor Baya, nakikinig po ngayon, pati si Sir Marlon Diso. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Hindi ko na po kayo malalahat ngayon po nga umagang ito, but eto naman ay pagbati lamang sa mga ilan. Okay? Sir Cesar Dejos, maraming salamat sa inyong panonood. Kay Ninang Ampig, of course, magandang umaga po sa inyo. And bago ko makalimutan, Ma'am Julie Castro, kasi nagsabi sa akin yan kagabi. Ma'am Julie Castro, Ma'am Julie, maraming salamat at magandang umaga sa iyo. I hope na ikaw ay nasa maayos na kalagayan ngayong umaga habang ikaw ay humihigop ng mainit na kape na chia. Ayan, kasi yan po yung lagi niyang sinasabi po sa amin. Yan, mainit na kape na chia. Kaya magandang umaga po sa inyo, Ma'am Julie, at maganda ka ngayon sa umaga. Okay. At good morning din po, of course, sa atin po mga doctors, kay Ma'am Eugene, kay Doc Lani Santos, kay Doc Emily Fernandez, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At syempre magandang umaga rin po sa area ko diyan sa sa Montalban, sa San Mateo. Halos lahat ng area ko po ay dinaanan ng pagbaha Sa Marikina, sa Angono, sa Binangonan, diyan sa Antipolo. Syempre ang Antipolo naman dahil mataas na lugar, hindi naman sila dumanas ng pagbaha, pero yung kanilang mga yero ang tinuklap. But anyway, salamat sa Panginoon, nasa maayos kayong kalagayan. Ganon din naman doon sa Kogyo. Okay? Magandang umaga po sa inyo po lahat. Good morning din po sa mga kapatiran po natin, of course, na nasa abroad. At patuloy kayo na ingatan ng Panginoon, patuloy kayo na bigyan ng Panginoon ng maayos na kalusugan at kalakasan. At ganon din naman na kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan. Ingatan kayo palagi ng Panginoon. So magandang umaga po sa inyo pong lahat. I hope na kayo po ay merong natutunan sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga pong ito. At muli po ay magkita-kita po tayo bukas para po sa atin pong muling pag-aaral ng salita ng Diyos. At ganoon din bukas ay special edition po tayo bukas. Meron po tayo special edition. At ganoon din naman ay informasyon pangkalusugan at 11 o'clock at ganoon din naman at 12 o'clock sa Baptist lunch. Kaya magkita-kita po tayo bukas para po sa ating pag-aaral muli ng salita ng Diyos.
Okay, so tayo po ngayon ay magwawakas na at tayo po ay mananalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupulit, nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay, Panginoon, ng kalusugan, ng kalakasan po sa amin. Salamat po sa inyo pong mga salita na amin pong narinig, na pag-aralan ngayon pong umaga pong ito. Dalangin ko na ito po tumanim sa amin pong puso't isipan upang amin po itong may apply sa amin pong buhay bilang Kristiyano. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, ang pagbibigay niyo po sa amin ng maayos na kalusugan sa buong maghapon. At dalangin ko, Panginoon, sa inyo na patuloy kayo na gumawa sa amin pong buhay. At sa buong maghapon na ito, nawa ang inyo pong pangalan na amin pong maitaas. At dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na maging pagpapala kami sa lahat ng tao na amin pong makasalamuha. Ingatan niyo po ang amin pong pastor, patuloy mo siyang bibigyan, Panginoon, ng malusog at malakas na pangangatawan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo. God bless you and stay safe, everyone.